hangtod ka no sa mantaan da mo pasaylo o hangtod ka pila man nato pasayloon ang mga tawo nga atong gimahal sa atong kinabuhi. A happy marriage is the union of two good forgivers. That quote is from Robert Killian. May gabi DJ Kimiat, itago lang ko sa pangalan nga Ding. I am a typical Bisaya nga probinsyana who grew up in a family of 9. May papa and mama and kami nga 7 ka mga manag-igsuon. 5 ka lalaki og 2 ka babae. And ako ang ikatulo nga anak from the eldest. We belong to the poverty line. Pero at least mga kaon og katulo sa isa ka adlaw. Pobre and a broken family pagyod. And I don't understand why nga sa kapobrehon ang akong papa naapay panahon nga mangita og ikaduhang pamilya, mangapit bahay bisan pa mag nagkalisod na ang among kinabuhi. And I told myself, DJ Kimiat, nga dili ko gusto na kung unsay nahitabo namo, mo po'y mahitabo sa akong mahimong pamilya pohon. And I realized mas maayong di na lang ko magminyo. DJ Kimiat, grabe ka babaero ang ako ang papa. Daghan ko og igsuon sa gawas. Puro kinamagwangan, sad to say. Pait ning kinabuhi nga gihatag sa among ginikanan. Bataanad na lang ko since mao naman sad ang amuang namatan. Physically, DJ Kimiat, morena skin ko unlike my sister nga mestiza, fair skin. Taas, niwangon, hatay ang lawa sa akong sister. Dali mutambok while ako opposite. Nindot siya tan-awon kay slim. Kung mainitan, muputi o dili ba mamula. Dayon ako on the other hand kay kuskus todo aron muputi lang og ginagmay bisag unsa pa na diha nga sabon akong gigamit, chinchansu, kojik ug glutatayon. Kinsay makarelate diha. Atong karaang panahon DJ Kimiat wala pa kaayo whitening soap and lotion. Chubby ko ani nga time DJ Kimiat and medyo gamayon. Gamay ra man unta akong ginakaon pero inigmata nako, inikabuntag, ambot nganong dako kay kog lawas. Dali ra kay kong mutambok mao na nga hangtod karon, mao na routine nako DJ Kimiat nga magpasingot na lang ko. Active ko aron ma-maintain ang akong panglawas kay kung di na ako atimanon akong lawas na mura jud kog baril nga kuwang na lang ipaligid. So I'm into running nga uso kay karon and yoga sad. Grabe ka active, sana all. Murag unfair kaayo ang life no kay ang uban effortless kaayo pero slim lang gihapon. Pero di ka opposite namo sa akong sister. Pataas ang shape sa iyang face samtang ako palingin. Gwapa siya, ako ordinary ra. But bawi sad ko sa academics kay medyo bright man sad ko. And medyo mas stronger ko og sex appeal kaysa sa akong igsuon. So I guess DJ Kimiat nga murag gibahin-bahin jud ni Lord no. May na lang gibinlan pa sa intawon ko gamay og ikapanghambog. Salamat kay Lord. Sa nagedad ko og 15, gikuha ko sa akong tita. Igsuon sa akong mama. Naloi siguro siya namo. So mag 4th year naman ko. Ani, gi-enroll ko niya sa Abiliana. Belong ko sa general o kaway-kaway diha mga classmates. Indeed, my life changed. Sa probinsyana pa ko, first year to third year high school, usa ko sa mga ugly ducklings. Maibog ko sa mga dato nga classmate nako. Unsaon man nga gipa-eskwela man sad mi sa private school sa akong mama bisan pobre mi. Kay lagi maayo ko og training. Higwaos gyud ang kinabuhi, maka-insecure. Dili ko makig-close sa akong mga classmates nga dato kay sila sosyalan kayo nya, kami pobre. But don't get me wrong, naagihapon ko yung mga friends nga same ra nako og level. Ug bisan og ingon ani, wala gyud mi gi-transfer sa public school sa akong mamagpapa. Muna gyud mi og pagpang-eskwela kay mahal kayo ang tuition. Unya kung ting exam na, sige ra mig promissory note, daghang makarelate. Pero mabayran naman sad noon sa akong papa ang tanan. Na, ambot na lang jud og dili niya mabayran, mag-iskandalo jud ang show.
Maapsan gyud sa akong inahan nga machine gun og baba sa ilang gipuy-an kauban ng iyahang kabit. Akong uniform di ko makalimot. Puro hand me down gikan sa akong mga ig-agaw nga parehas og eskwelahan kung asa ko ni eskwela. Black nga sapatos gikan sa akong mga lalaki nga ig-agaw. Sus, kani adto di J. Kimyat, grabe jud maka-insecure. I don't mind as long as I have a complete uniform to wear. Every day to school. During break time, recess, nara ko sa kilid maglingkod kay walay kwarta pang palit og pagkaon sa kantin. Pait kaayo kay gutom kaayo pero okay lang. Bawion lang sa lunch kay makauli man ko. Taas-taas among lunch break kay almost 2 hours unya dili man layo ang school sa balay, pwede ra lakwon mga 15 minutes lang. So mao to, nag 4th year na ko sa Abiliana. Medyo ni bloom na ko DJ Kimyat. In other words, ni gwapa-gwapa kog jutay. Jutay rasad. Na ako yung mga admirers ko no, naibog ko no nako. Wala gyud ko nakasuway anang naay mo admire nako kani adto DJ Kimyat. Pero karon nakasuway na. Ako na ay crush but unfortunately ang akong crush kay wala ko gi-crush back. Unsaon man, rich kid man siya and here I am, pobreng kaya mukat lang ang agi physically and financially. Biliin ang morena ani nga time ha. Ang mga uso kani adto, mga mistisa. Ang mga lalaki sa akong panahon nga teenager ko mas ganahan sila mga flawless ug madani gyud sila mga pution ug kon lagom gani ka aw palayo na lang ka. Wala kay pag-asa sa mga datuon ug mga sosyalan ug panagway. Peace natong tanan kay karon uso naman ang morena. One accident or incident happened ni J. Kimyat nga di ko makalimot. Kanabit ang tapok-tapok sa grupo. Unya nasaag ka accidentally. Naabot ka sa ilahang place nga gitapukan. Unya ingon dayon ka, ingon ang usa ka lalaki. Nganong gwapo man ka, nagtan-aw nako. Klaro kaayo nga nakasaway siya sa akong panagway. Ako ni tan-aw na lang ko. Pero ako nakasagang sa iyang giingon nga gwapa kuno ko. Walay mo gawa sa akong baba. Suyaa kaayo lagi. Hay, kung kinsa man to, I hope he has a good life now. The last time I checked his Facebook is medyo okay naman siya. Dili mi friend sa Facebook so limited ra gyud ang akong makita but I cannot conclude og pasensya na sa makarelate palangga gihapon ta ni Lord. Dinhin nga time DJ Kimyat nga na-enjoy na gyud nako ang high school life nga wala na ko na experience sa akong eskwelahan kaniadto. Nahuman kog high school and I went to college. Swerte ko nga nakakuha ko og scholarship in one of the prestigious schools diri sa Cebu. Sikat ni siya nga Catholic school, medyo mahalang tuition, maong need jud maning kamot kay kun mabagsak awa jud pag-asa. And indeed, I graduated after 4 years. Daghan kay ko og beautiful experiences and memories during college. Sa akong gikaingon DJ Kimyat, ni bloom na kog sugod. From ugly duckling to sexy awesome duck na. Salamat sa tita nako nga nagmahal o giisip ko nilang anak-anakan. Pero ani nga panahon DJ Kimyat, never pa kong nisulod og relationship. I am afraid of entering relationships kay mahadlo kong mapamabdusan. And mahadlo kong dadon ang problema and carry the burden of being a single mom. And syempre going back to what I mentioned earlier, mahadlo ko magminyo tungod siguro sa bati nga experience nako sa akong pamilya. Di ko ganahan nga mahitabo nako ang nahitabo ni mama o nahitabo sa akong pamilya. So para mag-enjoy sad ko sa akong life ug ang college days nako kay kutob ra gyud ko sa flirt. Date unya i-ghost dayon, biyaan dayon. Kana bang mamiya og buhi, murag playgirl ang dating. Basta no commitment and since no commitment, hangtod kiss ra gyud kutob. Wala joy hikapay, walay tangtangay ug walay bembangay. That was my limit. Until one time, I met this guy DJ Kimyat. Mestizo siya. Spanish looking og lahi DJ Kimyat kay gidala ko niya sa motel. Na-shock ko DJ Kimyat. As in, naghubo siya. Tanan-tanan jud iyang gihubo. Pero niingon jud ko niya, sorry kay dili jud ko pwede. Di ko ganahan og ingon ana. Wa joy hilabtanay, bisag unsa pa kakalami. Di jud ko magpabembang.
And I said that I'm not into that kind of thing. Believe it or not, DJ Kimyat, I'm sorry na lang yun kung kinsa man ka kani adto, if naminaw man ka karon, gibiyaan jud nako siya sa motel. Wa siya kuya pi, dili ko easy girl. Daghan kong mga pangandoy sa kinabuhi. Mao nang mga girls mag-wise jud ta ha, kinay ubang mga lalaki, mo take advantage jud nato. Abi kay gwapo, abi kay crush kayo nato, feeling nila mag-apasta nila. Amping ta sa makanunay. And then there's this another guy, DJ Kimyat. He offered me nga himuon ko niyang mistress. Himuon ko niyang kabit. Ibalhay daw ko niya. Agoy si Manoy intawon. Scholar ko. So wala ko magutom or wala ko nang ginahanglan og kwarta and my tita is providing for me well. Basta daghan pang mga offers na ko kaniadto when I was in college. Ang uban DJ Kimyat, nakalimot na ko. Ingon sila, seductive ko kog dating. Temptation, basta ka nang mura silag matintal ko nga magtutok na ko kay exotic ko kog beauty. Pero I kept declining their offers because for me, not worth it yun, DJ Kimyat. So, ang buhaton ako, magsigira kog ampo. Muhapit kog Santo Niño, Santo Rosario, sa may Adoration Chapel ug magampo. This time, DJ Kimya, tungod kay daghan na kaayog ng uyab nako. Medyo nitaas ang akong self-esteem ug self-confidence. And sama sa akong giingon, mas ni gwapa ko. Taas og sex appeal. Dili kong gwapa kaayo, pero makadani matod pa nila. Or makalingi ang opposite sex. Sama aning na mga magmotor nga mulingi jud nako. Kini bitawng makapanglingi jud sila sa akong panagway. Ug naay one time DJ Kimyat, na ako sa French class namo and medyo I am good gamay that time. My French teacher was so handsome, as in typical nga French gyud. Since ni-end naman ang semester ug wa na ko'y klase, but the school offered a French 2 class for continuation sa next semester, but it is not required ka elective raman. This French teacher saw me while he is inside the taxi. Green light at that time pero gipahunong niya sa tunga-tunga and slightly opened the passenger door aron lang musulti nako nga mag-enroll daw ko sa iyahang French class. Nawindang ko kadali DJ Kimyat kay nagsige nagbusina ang mga naa sa iyang likod. Murag ako ang nauwaw kay ako ang rason nga nung gipahunong ang taxi. Sus Ginoo. It was so flattering. But yes, I did not allow it to go up my head. Kung unsa akong naabot, maka-proud kay syempre, tanang nakabot nako sa kinabuhi. Ako sa diyong gipaningkamutan. I have made or I am what I am today because of the things that I worked hard for. Syempre, apilan dyan og pag-ampo. I finished college ani nga time and naan ako'y trabaho. Paspas ko nakita og trabaho kay kugihansan kong mga apply. But unfortunately, I wasn't happy with my work so I decided to quit after a year. Relax sinagmay. Niuli ko sa probinsya para magmuni-muni. Ug asa na pod ang laing lugar nga akong adtuon. Since walay trabaho ang inyong ate, wala ko magdahom nga makita di ay ko og lababo diring dapita. After my relax mode, I contacted my friend and batchmate nga si Marie sa probinsya. Dool ra siya sa among balay mga 2 blocks away. So na ako ilang Marie aron mulaag o kay gipangkatol man ang tiil sa mga nilalang nilaag dayon ming duha. Ingon ko Mars asa ta Mars. Gabi inabiya pero lami kang ilaag oy. Magunsa man ta diri sa balay wa may lingaw. Ingon dayon akong barkada adto ta ila tonton. Mag-inom daw. Ingon ko sige tara. Salan sa pamay dugayan. Ingon po si Tonton, pag abot namo sa ilaha, ingon siya, uy, ila-ila di ay mo. Si Pax, ikagaw ni Dwaynes, si Pax, si Marie, ug si Ding. So we exchange highs and hello ni Pax, ug ni Dwaynes. Hiniday si Dwaynes kay ibog kaayo ni Marie, ug kaila na sila daan. Si Pax lang ang wa pa niya maila-ila, but akong new found friend yun ni silang duha. Ingon dayon si Dwaynes, sugod na taoy, tagay na. Mainom ka ding? Ingon ko, aw, uy, inom pa. Sus, panikad pa gani. Aw, RH man dayon na, sikad yun ta na. Moto, nagtagay na mi. Si Pax kay hilom jud kaayo. Dili kayo motingog, pero gwapo.
Babyface. Chika-chika me kay busy pod si Dwayne ug si Marie. Nangutan ako niya, Pax, pila edad nimo? Bata pa man kagnaong. Ingon dayon si Pax, ako 19 ko. Og ni apil pod si Tonton. Ingon dayon siya, sus, tuo ka na, dili na siya 19, 18 pa na 18 pa na siya oy. Ingon ko, aw, atik-atik dahi ka ha. By the way, DJ Kim Yat, I graduated at the age of 20. Sakto gyud ko sa tuig kay may scholarship only offered 4 years since my course is upat raman sad ka tuig. Ani nga time 22 nako. Mao tong naglami ang inom og kay kulang lagi sa kaon, wala makaagwam ta ang tiyan edi gasok-suka ang ate ninyo. Dagan dayon ko palayo. Sus, nisunod man di ay si Dudong Pax. Sa dihang nanawag na kog uwak, nihapuhap-hapuhap siya sa akong likod. Giahak na sa akong huna-huna. 22 anyos na ko. Unya ikaw dong, bata pa kay kadong. Unya wala na lang ako gi-remind akong kaugalingon kay nagsuka na biya ko ato. Hangtod sa tungod kay sa kauwaw sa pagsuka, nauwasan kong jutay. Naabtan mig alas 12 sa kadlawon og nahuman ang among tagay kay naa pa may mga klase ang uban. Ug sa dihang gihatod jud ko ni Pax, Mr. Babyface sa among balay. Murag korek ko eh. Sige na lang. I mean, cute man sad siya, guwapo. Ug nagsabot na dayon mi nga manuroy mi ni kaugma. Adto mi sa museum kay ganahan kong magsuroy-suroy sa among probinsya. Pag-abot sa balay, nibabay na kamo kay maupay pagkaila lain sad kaayo, di ba? Ingon din ko, sige dong. Salamat sa paghatod ba? Sa paghatod ha. Ayo-ayo sa pag-uli. Nag-atang ra bang mga iro nimo sa unahan? Agoy, kahadlok ba lang? Ready nang mo paghot. Ingon din siya. Okay ra. Pero nahadlok yun ay siya. Iyan ang gi-share sa ako after how many years. Naluway biya ako pero saon taman, need man sad niyang mauli. Di man sad pwede nga dili siya sa balay matulog, no? Kini nga mga tuiga ni DJ Kim Yat kay wala pa kaayo mauso ang dakop sa irong buang sa kalsada. So nagkala jud ang mga iro nga maglaway-laway pag yun. The next day nagkita dayon mi. Pagkakita na mo DJ Kim Yat, naka-white siya nga polo shirt, pants ug naka-Levi's. Sikat ba kaya ng Levi's sa unang nga pantalon? Medyo arangan jud ka kung maka-afford. Original ha, dili ka ng peke. Nakaingon ko nga murag datuon ning bataada, murag okay ni, di ko alkanse. Nisulod mi sa museum, dinihatag mig donation. Dilantaw-lantaw mi sa mga artifacts kay makalingaw jud to. After sa museum, nadanaw dayon mig sine. Basta naka-remember ko DJ Kim Yat, ang bida sa sine nga among gitanaw kay si Sylvester Stallone. Attentive kaayo ko, wa ko'y lingi-lingi niya kay nice kayo ang salida. After sine, nag-snacks gamay. Portoy biya ako kay wakoy trabaho. Unya akong kuyog estudyante pasad. Muy gabayad sa tanan. Agwam ta in tawon, iikog sad ko. Nakaingon ko nga, delikado ni kay basig di na mo usab. Sa tuod man, ihatod sad ko niya sa balay. Naglakaw lang mi going home para taas ang chika. Pag abot sa balay, sa dihang gihatod na ko niya, nikawat dayon siya og kiss na ako DJ Kim Yat. Ug dili lang basta-basta kiss DJ Kim Yat. Gihagkan ko niya sa ngabil. Giukuban niya ang akong mga ngabil. Gikisan ko niya og dili lang smack. Gikisan ko niya og pinakatay DJ Kim Yat. Torrid. Unsang hitabo ambot na lang ano DJ Kim Yat nga nisukol sad ko. Pero lami siya lips. Homok. Murag never been kiss siguro ning bata kay dili sad ka mao kaayo mo kiss. Ug anong nihalok man sad ko? Bagay. Basig ganahan sa day ko ato. But DJ Kim Yat, I allowed things to happen. Older biya ko, but I like him too. Pero bata lang good siya for me, DJ Kim Yat. Ako, graduate na ko. Naan ako itrabaho. Si Pax is still second year college, engineering. 4 years ang amuang gap. Aw, bahala na. Go with the flow. Walay lingaw o nangita kog lingaw, basta ingon ana lang.
Mas ganahan ko ani, mas prefer ni nako nga bahalag walay klaro basta lingaw, basta happy. For the next days, we kept communicating through landline phone. Wala pa mauso ang cellphone ato DJ Kimyat. Chika dito, chika diri, bisag unsa nalay chikahan nimo about sa among life. Moabot og tigtulo ka oras DJ Kimyat ang among chika. Grabe, halos mag-aso-aso ng telepono ba. And nagkita na sad mi balik. Og diri, nangutana ko niya DJ Kimyat. Ingon ko niya, unsa ta? Nakakiss na kanako. Sa lips pagyod. Na, kinahanglan jud kang manguyab nako dong. Di biya jud na pwede nga di ka manguyab nako nga nikiss na kanako. Dapat manguyab jud kanako. Ingon dayon siya, aw, pwede manguyab? Ingon dayon ko, dapat nanguyab sa ka. Kiss-kiss ka na ako niya. Wabiya ka nang nguyab og tarong niya. Karon pa ka manguyab. Kansihan ako ani oy. Nangatawan na lang ming duha DJ Kimyat. And we pinned the calendar. September to DJ Kimyat. That was our anniversary. This time DJ Kimyat, murag na usab ang ako ang huna-huna. Ani nga time. Murag kalit nga na usab ang akong mindset. Di ba ni anak ko before di ko ganahan mo sulod og relasyon. But this time, I felt like it's time to sulod or to enter in a proper relationship. And since I am in control, unya mas bata man si Pax nako, makaingon ko nga okay ra. Yes, nisulod ko og relasyon nga tarong. Bag-o pa ang relationship, medyo controlled na ako akong emotions kay I'm not sure if love na ba jud nako ni, if na in love nako or what. But I want to play around with that feeling yet. But things changed sa dihang na in love na ko niya DJ Kimyat. Sa dihang uyab na mini Pax, gipaila-ila dayon ko niya sa iyang pamilya, sa iyang mama ug sa iyang mga igsuon. Ang iyang papa is working abroad. Wala dayon na ako maila-ila. Hala oy, DJ Kimyat, gwapa kayo iyang mama. Mistisa, as in, kwartahan kay ignaong, makauwaw. Gihead to foot dayon ko sa iyang mama, pero wala ko nagpalupig. Taas no ugyod kahit kanino. Graduate biya ko. Sus pastilan DJ Kimyat. Gipa PI bitaw ko sa iyang mama. Kay ba mo sa PI? Kanang private investigator. Kung tinuod ba daw nga graduate ko. Sus nawindang ko kadali. But tinuod man sad. Tuod man they welcomed me to their family. How did I know? Kay it was my first degree cousin ang napangutan-an. And of course, she said yes nga graduate ko. And she informed me right away. Pax then decided to transfer to another university sa city gyud. Wala na sa probinsya. So I decided to find work kung asa siya nag-eskwela. Para syempre dugol rami. For easier communication. Niabot og 1 year ang among relasyon and first year anniversary was fine. Away bati na po ng among senaryo kunuhay. This time daghan na kay nahitabo. DJ Kimyat, I cannot tell if I am already madly in love with Pax or I was just in love. Lisod kayong i-evaluate ang mga butang since I am older and more matured than him. Daghan kong mga pangandoy, mga goals sa kinabuhi. But I know, DJ Kimyat, that Pax loves me. Super. Grabe kaayo ang iyang gugma para sa ako. One time we were fighting over a nonsense thing that I ended up walking out. Gibiyaan ako siya. Gigukod ko niya. Nisakay ko og jeep. Hangtod sa wa na niya naapsi akong gisakyan nga jeep. Gipara niya ang next nga available nga jeep. Gasunod mi. He was just wearing shirt and shorts nga pang house, not decent enough. Pang silingan pwede ra. Nakadagan ang jeep gikan sa Talamban padulong sa Country Mall. Og napahunong siya sa jeep, ninaog siya og nihilak DJ Kimyat. I can still see him and my heart was ripped. Sakit kaayo. I stopped the jeep og nibalik ko ni Pax. Naluoy ko niya DJ Kimyat, as in naluoy ko. And that was the time that I felt nga love jud kaayo ko ni Pax. And ako yung ma-recall that time nga nagtambay mi. He drew an infinity sign sa balas. And he said, Ding, ingon ani akong gugma para nimo ding. Walay katapusan. Kilig much, DJ?
kilig kayo. 2 years in the relationship. He was already 4th year. Pero DJ Kimiat, hangtod ani nga point, confused gihapon ko. Pero naabot namig 2 years. There must be something, DJ Kimiat. I mean, I know love ko niya. I know love na ako siya, but I am not deeply in love. And I cannot see my future with him. Estudyante siya. Murag ako, unsa man ko, asa ko napita, mamasang ko niya. I know that I love him, but I don't love him enough. Then, DJ Kimiat, na ay laing lalaking naabot. Lalaki gikan sa usa ka sikat nga pamilya. Politician, ilado gyud kaayo. Very stable in life and mas maguwang nako og 9 years. Itago na lang nato siya sa pangalan nga Mario. One of my college friends introduced me to Mario. Mario likes me. I know ganahan si Mario nako. Makita sa jud nako. He asked me for a date. Lunch date sa may baseline. Sikat ka itong baseline anang panahon na DJ Kimiat. Akong gisikreto kang Pax nga nakig-date ko glaeng lalaki. Wa siya kahibaw ani. Pero grabe si Mario, DJ Kimiat. Straight to the point judayon. Ana siya nako. I obviously like you. Ipaila-ila na tika sa akong mama if okay ra nimo. Dalun tika sa among balay. Ingon ko ha? First date pa ni nato. Di pa ko ready. Ingon siya, I have a house, car, and a business. I am stable. And if you will say yes, bisan pag karundayon, magpakasal na ta. I will marry you right away. Magtukot tag negosyo. Ikay magdala sa atong negosyo. Ug ikaw ang mahimo na akong misis. Hala-hala di ko na unsa man ni. Pero akong mama DJ Kimiat ganahan ka isa iyaha. Mama was even asking me to accept Mario's proposition. Nakasabot man sad ko. I understand. Future-wise, Mario is a good catch. Or future-wise, Mario is a good catch. And everything changed, DJ Kimiat. Nakahuna-huna ako ni Pax. And I said, oh my God, what about Pax? Muragi, kusi akong kasing-kasing DJ Kimiat nga dili ko makasabot. And it hit me. It made me realize that no matter how good the offer is, I love Pax. And I can't bear to lose him. Right then and there, I told Mario nga na ako'y boyfriend. And that I am sorry. Kay dili na ako madawat ang iyahang proposal. Every time I am bringing Pax to the family gathering, maluoy ko niya kay akong mga relatives, tutukan siya. Mura siya ginatamay kay lagi estudyante pa. Ginascrutinize siya kay nganong kana akong gipili nga estudyante nga naman untay lalaki nga willing kong buhion. We always stay away from the group kay maluoy ko ni Pax. Kay murag laing kay tinan-awan akong pamilya para niya and he felt so small. But I don't mind yun. Pax is the love of my life. It took me meeting another guy to realize that I am truly, madly, and deeply in love with him. After this incident, nakatilaw gyud ko og sagpa nga makawingig gikan sa akong papa. Si papa ni bisita sa akong lugar. I waited for him to arrive. Prior to our meeting with my papa, my close friend May, who was getting married, reminded me to pick up the bridesmaid's gown. Usa ko sa iyang bridesmaid was on that day. O kinahanglang makuha in a specific time which is 3 hours late from past arranged time. So 12 nun yun unta mi magkita ni Papa. So naghuwat ko, haloy 3 PM na lang, wala pa man yun. Unya 3 PM ra ba ipakuha ang gown? Sa akong mind, murag dili na yun tumuto nga akong papa. Wala pa'y cellphone ani nga time ha, so ako ka-text niya. So I left kay Pax was waiting for me na. Wa siya kahibaw nga naa si Papa nga makikita nako. Pero okay ra yun unta to ang among lakaw. Bahala og issue ni Papa nga naa si Pax, at least makachika-chika sila. Kay biya si Papa nga boyfriend nako si Pax.
Og kay naabot na dai si Papa insakto sad nga nakalakaw na ko para kuhaon ang gown. 3 hours kapin? Papresyo kay si Papa oy. Og pagkakita namo that night ni Papa kay nibalik siya, gidiretso ko niyag sagpa. As in mura jud nituyok ang akong tibuok kalibutan. Kuyog paghihapon nako si Pax. So he was able to witness everything. So niatubang siya and said, sakto na, naluoy gyud siya nako. But nilupad bitaw ang kumo ni Papa padulong sa iyang naong. Maayo na lang kay black belter sad ni ang akong may labs, sus, nilapos ra intawon og wa maigo ang taliw-tiw nga ilong. But it was a very traumatic experience for me and it was never resolved between me and Papa. Nga tungod lang kay wala ko pag-adto niya. Napirti sad biyan akong paabot unta niya. We were estranged father and daughter relationship. Hangtod sa naabot na sa panahon nga ni-graduate na si Pax. I was so happy. I attended his graduation kauban ng iyahang mama. It was a happy occasion. Aning panahon na kay engineering man siya, nag-start na siya review. And this time, grabe na nako ka-love si Pax as in DJ Kimyat. Ani nga panahon na kaingon na jud ko nga gugmaan na jud kaayo ko niya. And 4 years na mi. Wala ko magdahom DJ Kimyat nga ma-in love ko niya og todo-todo. And of course, syempre ani nga time, di na jud maihap kung kapila namin nagbembangay, tsuktsakan ug uban pa. Unsay dugayan nga in love naman kaayo ko. Pero DJ Kimyat ha, believe me or not, I waited hangtod sa makagraduate siya before nako gipakuha akong pagkababae or before ko niya nahilabtan. And diri na kalit, nasa dihang nahilabtan ako niya, nakatilaw na siya sa akong perlas, kalit nga nausob ang hangin o ang dagan sa panahon, DJ Kimyat. Samtang nag-review si Pax, busy kaayo siya. Kaya nabitang nag-review siya para sa iyang exam or board exam, murag nakalimot na siya nako. Muna ning nga time sa among relationship nga kalitra siyang ni cold. Well, it's true. Tinuod yun nga in every relationship maabot yun sa point nga mabugnaw. And this is it. I can see the signs, DJ Kimyat, nga namugnaw na siya pero wala na ako gi-mind. Aning panahon na may mga cellphone, you can call and text. And I just discovered nga si Pax di ay DJ Kimyat kay na ay textmate. High school nga babae, 15 anyos that time, ang iyahang ka-textmate. Malipayon si Pax. Kiligon siya sa iyang ka-text. I can sense it, DJ Kimyat. Og nasakitan ko pag-ayo. Unya aning panahon na lain na ang tinagdan ni Pax sa ako Sakit, pero gikaya nako. Go lang gihapon. Hangtod sa he took the board exam and he passed. But, aside sa malipayon ko or malipayon mi kay nakapasar siya sa pagka-engineer, something happened. What happened, DJ Kimyat? Buntis ko. Patay. Unsao na lang. Pero syempre, since uyab man ming duha, o okay man mi, sa walay pagduha-duha, I told Pax. And he said, sige, mabdos man daay ka, edi let's get married. Murag walay choice. Old school kayo akong family o pamilya niya, and they expect too much from me. Need yun nga na ay mga mahan sa akong anak. Bisag broken family me, still ang mabuntis is a big issue. Need yun nga maminyo or at least man lang na ay mo atubang sa akong pamilya. But are we happy? I mean, I'm happy. The question is Pax happy with me? Murag dili siya happy, DJ Kimyat. Nakapasara siya sa board exam and murag he wants to enjoy being single pa. Kana bitawng nakapasara siya exam, engineer na siya karon o ganahan siya nga maglulinghayaw sa pero napamabdusan man ko niya. Just reading between the lines bitaw kun magstorya ming duha kay I can really feel it.
At the end, wa namo dayon na. Oh, sorry. At the end, we really pushed it. Gidayon jud namo. Nagpakasal jud ming duha. We tied the knot. Ang kasal, DJ Kimyat, syempre mo ingon sila kaisa raman ta kaston, and it should be a happy moment. And I thought that this was a happy moment kung diin mabdos ko ug siya ang amahan ug kasal naming duha. It should have been the happiest moment for a newly bride, but then it became a nightmare. By the way, nalimta na sad niya si textmate, so okay ra. Sa apartment nga ilang giabangan, kay ang mga siblings ni Pax or igsuon ni Pax, kay college na sad. So they rented the apartment para one roof ra gyud silang tanan naman nag-igsuon. But even nga married na ni Pax, I decided not to stay with them kay layo kaayo sa akong place of work. But Pax, as the older brother, ni stay siya sa iyang mga manag-igsuon kay siya ang gipamonitor sa iyaha. So imagine minyo na mi pero murag uyab ra gihapon mi kay mo visit raman si Pax nako or moadto sa akong gipuy-an every weekends or kung walay trabaho. Og DJ Kimyat, naa sila'y silingan next door nga pamilya sad. Walay mama, just these 5 girls and a father. Dysfunctional family da ni sila. Their mom left, and this second born girl kay same age ni Pax, but same nako og course. Tawgo nato siya sa pangalan nga Red. Graduate na pud siya og nanarbaho na. Sige day ni sila og storya-storya ni Pax. Okay ra ko. I was very confident. Bakoy problema kay nakaingon ko sa akong self. Mabdos bitaw ko. Akong gisabak si Pax bitaw ang amhan ni ini. I did not know, DJ Kimyat, nga kini si Red has an evil plan. Kini si Pax nagtambay for a while after passing the board exam kay pahuway sa daw siya. Wa siya ng problema financially since he is still receiving allowance gikan sa iyang papa. So diba, silingan sila ni Red og magchika silang duha permi. And sometimes, si Pax kay moadto sa ilang apartment. I did not know until ang katabang nila ni sulti nako. Ingon din ang katabang, "Ma'am, sige man ang adto si Sir Pax ilang Red. Maligo gani siya didto." Ingon ko, "Hala, mao ba? Wala siya nagsulti na kung close di ay kayo sila." Ingon din ang katabang, "Hala ma'am, wala di ay ma'am. Ay lagsulti mama nga ako ni sulti nimo. Miga man kaayo na si Red og si Tasha kanang nag-inusarang igsuon ni Pax nga babaye." When I found out, DJ Kimyat, ambot nga nung kalit lang gikulba akong kalit. Mo ko nakasabot sa akong gibati. By the way, kining igsuon ni Pax nga babaye nga si Tasha is kontrabida siya sa among kaminyoon ni Pax. Ang iyang igsuon nga babaye kay dili ganahan nako. Iyara kong pirming awayon when she learned that we were getting married. I really don't know kung unsay motibo niya o kung unsay plano niya. All I know is that she doesn't like me to be her sister-in-law. Magbuot day siya kung kinsang asawahon sa iyang igsuon. And now, she is supporting Red. Si Red nga silingan nila nga nagsikig iring-iring sa akong bana nga si Pax. Red wants to get pregnant by Pax. Ganahan niyang pikuton si Pax. Kay ganahan yun siya ni Pax. As in, bahala na kunog minyo si Pax. Nakahibaw ko ani, kay ang katabang naluoy nako and she knows everything. Murag siya ang akong eyes and ears sa ilang balay. Do you have that kind of feeling, DJ Kimyat, nga something is not right? Kanang kulbaan ra kag galit? Because I have the feeling nga dili ko mahimutang. One day, I arrived in their place. Lugar nilang Pax from work. I was sitting down, resting, kay gigapoy ko from all of the meetings unya nagbarog-barog. Kay hawoy kaayong akong tiil og batiis. Ug sa dihang kalit lang nga naay ni sulpot. Walay panuktok asi diretso og saka sa taas og panawag. "Tash, I have spaghetti for you and Pax." Kana bitong tingog nga igat kaayo. Ang kanahan, buisit kay hinayupak nga babae nga baga kay siyagnaw. Walay lain, si Red. Nagpaduding pa ang panuway.
Grabe na beast mode ko galit DJ Kimyat. And since Pax was not visiting me in my place, ako na noon ang magsigig adto sa ilang apartment. Ug dili pa gyud nako siya makitaan. Kada adto nako sa ilang apartment, walay tawo. Walay tawo sa ilang balay, hangtod sa ang ending manuklok na lang ko sa ilang silingan. Mangutan ako kung nakabantay ba sila sa pikas balay ug asa ang mga nagpuyo, or nakabantay ba sila ni Pax. Ug ang tubag nila is wala sila kabantay. But I have the feeling that Pax was just inside their house. Ug tinuod man na confirm na sad ni sa katabang, nilakaw ra dai siya kadali ug niadto sa tindahan kay naay gipalit. Tuwa di ay gyud siya ilang red. Kay nakita niya before niadto sa tindahan. Ani nga tayong DJ Kimyat, ang boot sige namig away ni Pax. Cold na kaayo siya nako. And sometimes when maabot ko sa ilang apartment, he is nowhere to be found. Pero di ay naa siya sa sulod sa balay nilang red. Purog akong kaspa DJ Kimyat ni ulbo na tungod ani niya. Lain na kayo akong feeling. E nakaampo na lang ko, I said, Lord, please help me kay wala ko nakasabot sa akong gibate. Ako siyang giatubang, ingon ko, nganong nakailang red? Unsa mang duha ni red? Uyab mo? Naamoy relasyon? Namisita ka niya? Grabe, gaaso-aso ang akong dunggan sa kalagot ni J. Kimyat. Plus, I was 5 months pregnant ato ni J. Kimyat. Wa joy nakapugong nako. Ingon siya, dili good di man mi uyab, wala mi relasyon. Kuan lang, nisuroy ra ko sa ilaha, suroy lang good. Hugaw kay kag huna-huna. Ingon ko dili ko gusto maghugaw-hugaw sa akong huna-huna, pero please, ayaw ko hatagi og rason nga mahugaw ang akong huna-huna. O galit lang siyang niingon, DJ Kimyat. Mao ba? Kung iana man gani nga hugaw kag huna-huna, may pa magbulag na lang ta. DJ Kimyat, may pakunog magbulag na lang mi. Murag bomba nga kalit nga nitagak DJ Kimyat. Oh my God, murag nahugno akong world. We were facing each other, standing just an inch away. Ug nanlumo gyud ko ug nawagtangan og umoy ang akong mga tuhod. Ug niluhod kog kalit. Akong mga luha nagsunod-sunod og tagak. Buntis ko DJ Kimyat. Wala man lang siya kahuwat nga mga nako before siya musulti nako ana. Grabing sakita DJ Kimyat. Nga murag gitagod-tagod akong kasing-kasing sa kasakit. Walay kabutangan sa kasakit DJ Kimyat. Nikupot ko sa akong tiyan nga medyo dako na. Ug nihangad ko niya. Nagtanaw siya nako samtang nagbarog. Nagpakiluoy ko, ingon ko. Kaluy ko. Not now. Kay bawbiya ka nga ikaw ang akong kalibutan. Ingon siya DJ Kimyat. Ningon hay ko nimo nga himuon ko nimong kalibutan. Nganong imo man kong himong kalibutan nga umanta kaing na. Gisugo bagod ay ka? Grabihan niya mga istorya DJ Kimyat. As in, nisamot kog kaluya. Murag kapila niya gidungga bang akong dughan DJ Kimyat. And believe it or not, I was begging him. Literally begging him. Misaka siya sa taas. O gibiyaan ko niya nga nakaluhod nga nagkupot ko sa akong tiyan. O nihilak na lang ko DJ Kimyat. That scenario is something that I can never forget for my entire life. Nagtanaw ra namo ang ilang katabang. Niduol siya and she cried with me. Naluoy daw siya nako. Ingon ang ilang katabang. Grabihan ni Sir Pax. Uy, wag yun siya maluoy nimo. From that time DJ Kimyat, luoy kaayo ko. Nagtrabaho ko nga naglupad akong huna-huna. Naluoy kay ko sa akong baby kay I know gibati isad niya ang kasakit nga akong na-feel. Muadto ko every morning sa Carmelites sa Mabolo. And syempre, akong ginabuhat kay mag-ampo, mag-offering para sa tanang kasakit nga akong gibati.
I made some plans. Niguman akong mga anak, I need to go somewhere para mo heal ko with my baby. And apil sa plano nako nga dili na gid nako ipakita ang akong anak ni Pax ug sa iyang pamilya. Apil sa akong plano nga mo file kog annulment. So I wrote a letter to Pax, dad and mom. This time ang mama ni Pax tuwa sa iyang dad. Nagbakasyon and staying for a couple of months sa laing nasod. Magsige din sila og bakasyon abroad every year to visit their dad. Unya, sabay silang muuli diri sa Pilipinas, the whole family. Gipadala nako ang suwat to Pax's younger brother nga mo bakasyon ngadto. Ang content sa letter is more of a sumbong nga iuli na nako ang ilahang anak. Kay I don't deserve nga masakitan. Kay gilove ra man ako si Pax. I sent the letter to Pax's parents. To be fair, said nila, because they welcomed and accepted me. And kung mubiya ko, at least para man lang makahibaw ko or makahibaw sila kung unsay rason nganong gibiyaan ako ang ilahang anak. Excited na bayonta sila nga makita ng ilang labing unang apo. Magsige sila padala og package for the baby. I can feel their excitement. Makaikog nga dili man lang mag-inform kun ngano. I do respect them, especially iyang papa, nga very God-fearing and down-to-earth. Supportive kaayo nga pagkaamahan, walay labad nga pagkatawo. Siguro kung madunggan or siguro kung mabasa sa iyang parents ang letter kay nitawag, siguro nabasa sa iyang parents ang letter kay nitawag ang iyang daddy kay Pax ug nahigmata siya. We talked and he asked me nga adto siya sa akong gipuy-an, but need niya makikistorya ni Red. And I asked him, magkita mo ni Red? Nga naman, asa mo magkita? Ingon siya, ato mi magkita sa Raintree Mall. I don't like the feeling nga magstorya silang duha, but need yun mahuman ang ilang nasugdan. Kay bisan og mo deny si Pax, action speaks louder than words. I know na ay something nilang duha ni Red. Dili man siguro sad ko bugo nga dili makasabot. And I allowed him to talk to Red. December 24, grabe, akong Pasko, way lami. Sakit ang akong gibati. Dugay kay silang nahuman og storya. Nahuman sila kaadlaw na nisugat ng Pasko na kauli si Pax. I did not ask him how it went, and I can see nga dili siya malipayon. Nikalit ko og tingog. Gipangutanan ako siya. And I said, Pax, do you love her? And Pax answered and said, yes. Yes daw, DJ Kimyat. Love daw niya si Red. Mura jud og gikuso-kuso pag maayo akong dughan DJ Kimyat. Lupig pa'y gitsunami sa kasakit jud, grabe. Pero ambot, ani nga time DJ Kimyat, wala na iluha nga mugawa sa akong mga mata kay hubas na. Pero ang kasakit sa akong dughan, dili mabangbang, perting sakita. That kind of feeling that you're 100% sure that this time, he was telling the truth. Makaluyag yun, DJ Kimyat. Pax did his promise. He stayed with me hangtod sa nanganak ko. Ambot kung unsay whole conversation niya sa iyang papa, pero mauro yun ang iyang giingon. Ingon siya nako, never ko nangabit or gipasakitan or never ko nangabit or gipasakitan ang imuhang mami. I hope nga masunod nimo ni nga mga examples, ingon sa iyang papa. Naulaw daw siya sa iyang papa. Pero wa siya'y ulaw nako, nagipaglaban ako siya from my family and my relatives. Remember that we didn't settle the issue when Papa went to my place? Papa talked to me and Pax a day before sa among kasal. Papa said, please, kalimta na to tanan ha. We will have a good start, Pax. Going back,
nibalik si Papa, or flashback, nibalik si Papa sa akong place o gisagpa ko. Kadaghan na lang bagyod sa aninipot nga akong makita at that first time magisagpa ko niya. As in, ato nga tayong magisagpa ko niya. Hangtod sa naabot sa punto nga naka heart to heart talk namin ni Papa before sa among kasal. Katong time nga nag-away mi, nahil ang tanan sa dihang gikasal mi because we wanted to have a good start. Ug tuod man, I gave birth to a healthy 6.3 pound baby boy. Buyag liwat kaay ni Pax, and we decided to stay in their apartment gikan sa ospital aron na ay makatabang nako. Ug ang mga kanahan nga taga Pikas apartment nianha dayon kay mutan-aw sa akong baby boy. Na ay ni comment, kahibaw asa nila ato, ingon sila, liwata kayo ni Pax, uy, ug gano asa pa man di ay maliwat, mga paranoid mong dako. Gisapot kong naminaw, maayo kay nang layas dayon. After a month of staying sa maong apartment, dili malikayan nga makita nako si Red, kay silingan naman yun sila. Nakabantay ko DJ Kimyat, nga dako sad apatay, dako sad ang tiyan ni Red. Gikulbaan na dayon ko, tay sa basig busog lang ha. Check sa nato. Dako sad ang tiyan ni Red. Ikulbaan ko. Murag dili ko uwa ko nakasabot sa akong gibati. Giatangan ako siya one time. Nag-inisog jud ko DJ Kimyat and I said, "Hoy Red, murag buntis ka. Kinsay amahan?" Ingon dayon siya, "Ang akong boyfriend nga taga Boracay." Ingon dayon ko, "Aw, pag sure gyud diha." Ug ni chika na sad nako ang ilang katabang. Nagsuka-suka man na siya diri ma'am, nakabantay gyud mi. Muanhi man na siya diri kay migabiya na silang tasya. DJ Kimyat, di jud ko mahimutang. Ingon siya, "Kahinumdum ka, pila ka months ago, buntis pa ka, sige mog away ni Pax. Ani man ang matulog si Red diri. Unya, makadungog jud ko nila nga saba kainig kagabi. Hapit gani nimo maabdi one time." Grabe DJ Kimyat, oy nagkurog-kurog jud ko. Abi na akog okay na mi. Dili pa di ay. Giatubang nako si Pax. Ingon dayon ko niya, "Hoy Pax, buntis si Red. Ikaw ang amahan. Unsay plano nimo?" Ingon dayon si Pax, "Dili na ako oy. Ang amahan ana katong iyang uyab sa Boracay." Pero DJ Kimyat, dili ko mutuo. I have this gut feeling nga kanang gisabak ni Red, iyaha. Non-stop na among away ni Pax DJ Kimyat. Wala na, dili na gyud happy. Toxic na gyud kayo among relasyon. Murag kaming duha gusto na namong mukalas. But niabot ang parents ni Pax from abroad. We talked. Nihangyo sila nga magpakasal mi for the second time sa dakong asimbahan. Kay civil ra ang among first wedding. Aron kuno na ay grasya sa Ginoo. Dili na unta ko kay gusto na nako makigbulag ni Pax kay di na sad ko happy. Super love ra ba kaayon nila ang ilang first apo DJ Kimyat. Ug nag heart to heart talk mi ni Pax. Nangayo siya pasaylo nako. He cried. Ingon siya, di na daw siya muusab og buhat ato. Nagmahay na daw siya. Natintal ra daw siya. Love daw mi niya, ako ug si baby boy. I can see his sincerity. Grabe gyud kay atong heart no. Maluibon nga dako. Pero love gyud gihapon nato despite all the heartaches. Di na nako madetalye pa ang sa istoryaan namo, but I can remember that we both cried hugging each other. Tuod man, the wedding in the big church happened a month after nilarga si Pax abroad, and 6 months after ana ni sunod sad mi ni baby boy. DJ Kimyat, para kalimtan ang tanan, we made a new start sa laing nasod. Forgetting everything, nagpakalayo mi aron malimtan namo ang tanan. Dili man sayon ang pagkalimot, but Pax this time gives his best para mahappy ko with him. He's a changed man and a loving husband. Dili man sayon ang kaminyoon, but we both tried to be a good, better half to each other.
Gispoiled ko niya sa tanan, as in tanan, from his love, endearment, material things like high-end nga bags, alahas, sakyanan, cars, travels. Of course, I never said no. Gidawat na ako ang tanan kay sayang pud no, but I am thankful to God. Kay human sa kasakit nga ako na-experience before, here we are now, savoring every moment. And this time, feel like yun na ako nga love ko ni Pax. And as time went by, he became more matured and knows all the possible outcomes in every decision a person will make. And we are happily married na sad with God's grace and blessings. Among firstborn, big boy na, og nanasad mi bagong baby girl. Ulitaw na sila ron and life is good. I'm offering my life to the Almighty. He was there when I needed Him the most. And I will also give my love and praises back to God. All glory to Him. Daghang salamat DJ Kimiat sa pagbasa sa akong storya. And I hope nga ang maong storya nako naka-inspire sa tanan nimong mga tigpaminaw. My love story may not be the best story, but one day I will be sharing this story to my 2 bundles of joy. Magsigira ba og ask og how I met their dad. Hay pastilan kung mag 20 years old na ni sila, unsaon na lang yun. DJ Kimiat, as I end my sharing this evening, I would like to say that it takes a strong person to say sorry and an even stronger person to forgive. Salamat sa pagbasa. Truly yours, Ding. Hindi ka maaasahan kahit saan, kailanman. My favorite FM radio.